Noli Me Tangere, it is a novel written by Jose Rizal na kung saan ito ang kauna-unahang nobelang isinulat ni Jose Rizal. Sa pamamagitan nito, ginamit niya ang panitikan bilang paraan upang ilahat ang kanyang pagmamahal sa bayan at ang kanyang pagnanais na mabago ang kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Next ay, ang Noli Me Tangere, it exposed the abuses and corruptions of the Spanish colonial government and the friars in the Philippines. Dito, ipinapakita sa nobelang ito ang mga hindi makatarungang gawain ng pamahalaang Kastila at mga praile, tulad na lamang ng pang-aabuso sa kapangyarihan, pang-aapi sa mga Pilipino, katiwalian at pagmanipula sa reliyon at batas. Layunin nitong ibunyag ang totoong kalagayan na pilit tinatago noon. Next, it portrays the suffering and injustices experienced by Filipinos. Pinapakita sa nobelang ito ang hirap, pasakit at kawalang katarungan na nararanasan ng mga Pilipino mula sa diskriminasyon, mabigat na buwis, maling pagtahol hanggang sa pang-aapi at pag-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Ito'y nagpapakita kung gaano kabigat ang naging buhay ng mga tao noong panahon ng kolonyalismong Kastila. Next is, it aims to awaken Filipinos to social problems and inspire reforms. Ibig sabihin, layunin ng nobelang ito na imulat ang mga Pilipino sa mga suliraning panlipunan at hikayatin silang maghangad ng pagbabago. Gusto ni Rizal na maging mulat ang isipan ng bayan upang maunawaan ang kanilang kalagayan at magsimulang maghangad ng reforma, magkakaisa at pagkilos para sa ikabubuti ng bansa. Next, we will discuss about the El Filibusterismo. Ang El Filibusterismo class, ito ay continuation of Noli Me Tangere, which is also written by Jose Rizal. Ang El Filibusterismo, it focuses on the darker side of colonial society and the consequences of oppression. So dito, sa nobelang ito, ipinapakita ng nobela ang malupit na epekto ng kolonisasyon. Katiwalian sa pamahalaan, abuso ng mga praile, kawalan ng edukasyon sa karamihan at paglabag sa karapatan ng tao. Halimbawa na lamang, makikita natin kung paano napipilitang maging mahirap at inaapi ang mga karakter tulad ni Cabezang Tales at ng kanyang mga pamilya. Pinapakita rin dito ang matinding galit at pagkadismaya ng mga Pilipino sa kanilang kalagayan na nagiging sanhi ng mga desisyon na may kasamang panganib at paghihiganti. Next, ang nobelang El Filibusterismo, it highlights revenge, corruption, and the desire for societal change. Ipinapakita sa nobelang ito kung paano ang katiwalian at pang-aapi ay nagdudulot ng galit at paghihiganti sa lipunan. Kasabay nito, ipinapakita rin ang pagnanais ng pagbabago at reforma upang makamit ang katarungan. Halimbawa na lamang ang karakter na si Simon ay kumakatawan sa paghihiganti laban sa tiwaling sistema at ang pagnanais na baguhin ang lipunan. And the last is, encourage Filipinos to reflect on injustice and the need for transformation. Ibig sabihin, sa nobelang El Filibusterismo, tinutulungan ng may agdang mga mambabasa, lalo na ang mga Pilipino, na magnilay o mag-isip tungkol sa mga hindi pagkakapantay-pantay at paglabag sa kanilang mga karapatan, at pinapakita kung gaano kahalaga ang pagbabago sa lipunan upang matamo ang katarungan. Sa madaling salita, hinikaya ni Rizal ang mga Pilipino na magmuni-muni at magtanong kung paano nila mapapalakas ang kanilang laban sa mga sistema ng pang-aapi at pagkasira ng lipunan, pati na rin ang pangangailangan para sa isang makatarungan at mas magandang hinaharap. The two novels of Jose Rizal, which is the Noli Me Tangere and El Filibusterismo, are powerful works that reveal the harsh realities of Filipino life under Spanish rule. Sa Noli Me Tangere, ipinakita ni Rizal ang social cancer ng lipunan, ang korupsyon, pang-aabuso at kawalan ng katarungan na nararanasan ng mga Pilipino. Through characters like Ibarra, Maria Clara,
Sisa and Elias, makikita kung paano inaapi at sinasamantala ang mga tao, habang hinahikayat naman ni Rizal ang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at peaceful reform. The novel reminds readers that awareness, compassion, and unity are essential in achieving true change. On the other hand, El Filibusterismo presents a darker and more intense view of the same society. Dito ay pinakilalang karakter na si Simon, isang taong na naniniwala na revolusyon na lamang ang natitirang paraan dahil nabigo ang mapayapang reforma. The novel shows themes of corruptions and the consequences of ignoring people's cries for justice. Kapag pinagsamang dalawang nobela, makikita na they represent two different responses to oppression, reform and revolution, at pareho silang nagpasiklap ng national consciousness ng mga Pilipino at nag-ambag sa pag-usbong ng laban para sa kalayaan. Now, let's proceed to the theme. The first theme is social injustice. It is the unfair treatment of individuals or groups in society, denying them equal rights or opportunities. Ibig sabihin, hindi patas ang sistema ng lipunan, may mga taong nakakaranas ng pag-aapi, diskriminasyon o hindi makatarungang batas dahil lamang sa kanilang posisyon, estado o pagkakakilanlan. Sa dalawang nobela ni Rizal, makikita ang social injustice sa paraan ng pagkontrol ng mga nasa kapangyarihan kung saan ginagamit nila ang batas, relihiyon at impluensya upang manlamang sa mga Pilipino. Samantalang ang mga ordinaryong tao ay walang boses at walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Ipinakita ni Rizal na ang kawalang katarungang ito ay naging dahilan ng kahirapan, pang-aabuso at pagkawasak ng buhay ng marami. The second theme is corruption. Dishonest behavior by those in power, usually for personal advantage. Ang korupsyon ay tumutukoy sa hindi tapat, mapanlinlang at mapagsamantalang kilos ng mga taong nasa kapangyarihan. Ginagamit nila ang kanilang posisyon para makakuha ng personal na benepisyo imbes na maglingkod ng patas at makatarungan sa mga tao. Katulad na lamang sa dalawang nobela ni Rizal na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, malinaw na ipinakita ni Jose Rizal kung gaano kalalim ang korupsyon sa pamahalaan at simbahan noong panahon ng Kastila. Ang mga prayer at opisyal ay madalas na nagpapasya ayon sa pansarili interes, hindi ayon sa batas o sa katotohanan. And the third theme is abuse of power, using authority in an unfair or harmful way to control others. Ibig sabihin, ginagamit ng isang tao ang kanyang otoridad hindi para maglingkod, kundi para kontrolin, takutin o pagsamantalahan ang iba. Katulad na lamang sa dalawang nobela, malinaw na ipinakita ni Rizal kung paano ginamit ng mga nasa posisyon, lalo ng mga praile at kastilang opisyal, ang kanilang kapangyarihan upang manlamang at manakit ng mga Pilipino. Hindi sila naglilingkod ng makatarungan, bagkus ginagamit nila ang otoridad para sa sariling interes at dominasyon. And the last theme is awakening of national consciousness, the realization and awareness of one's duty, rights, and love for one's country. Ang awakening of national consciousness, ito ay ang pagmulat ng isipan ng mga tao tungkol sa kanilang tungkulin, karapatan at pagmamahal sa bayan. Ibig sabihin, nakakaroon sila ng kamalayan na kailangan nilang tumindik laban sa kawalan ng katarungan at makibahagi sa pagbabago para sa ikabubuti ng bansa. Halimbawa na lamang sa dalawang nobela ni Rizal, ipinakita ni Rizal kung paano nagsisimulang mamulat ang mga Pilipino sa katotohanan ng pang-abuso at korupsyon ng mga Kastila. Dahil sa mga pangyayaring nakita nila, unti-unti nilang nauunawaan na may responsibilidad sila sa bayan at hindi sila dapat manatiling tahimik. And now, let's proceed to the impact. His novels expose colonial oppression and inspire Filipinos to question authority and envision reform. So dito, ibig sabihin, ang mga nobela ni Rizal ay nagbukas ng mata ng mga Pilipino sa tunay na kalupitan at pang-aabuso ng mga kolonyal na opisyal at praile noong panahon ng Espanyol. Dahil sa lantad na paglalarawan ng mga katiwalian, diskriminasyon at kawalan ng katarungan, napaisip ang mga tao kung bakit ganito ang trato sa kanila at kung bakit walang tunay na hustisya.
Dahil dito, unti-unti nilang kinwestiyon ang otoridad at ang sistemang matagal na nilang tinatanggap. Nagbigay ito ng lakas ng loob para isipin na posible ang pagbabago, na maaring magkaroon ng reforma, kalayaan at isang lipunang mas makatarungan. And now, we will discuss about the teaching angle, analyze characters as representations of Philippine society under Spanish rule. First is Crisostomo Ibarra and his alter ego Simon, represent the patriotic, educated, and wealthy Filipino in Olmi Tangere. Ibarra is an idealist who believes in reform through education and cooperation with the Spanish authorities. In El Filibusterismo, as Simon, he becomes a radical, disillusioned figure who believes only violent revolution can bring about change, reflecting the growing sentiment for independence over mere reform. And the second is Maria Clara, symbolizes the idealized Filipino woman of the time. Maria Clara is a modest, virtuous, and devotedly religious. Her tragic fate, forced into a convent and suffering at the hands of the clergy, represent the vulnerability and oppression of woman under the absolute power of the Church. And the third is Padre Damaso and Padre Salvi. Padre Damaso and Padre Salvi represent the corrupt and abusive Spanish friars who use their positions for power, personal gain, and exploitation. Their characters highlight the pervasive influence and moral hypocrisy of the Catholic Church in the colonial administration. Next is Sisa, Basilio, and Crispin. This family represents the suffering Filipino masses who were poor, uneducated, and vulnerable to the injustices of the authorities. Sisa, the deranged mother, personifies the motherland suffering from abuse and the loss of her children, while Basilio and Crispin, her sons, are victims of the clergy cruelty and the unjust legal system. Next is Capitan Tiago or Don Santiago de los Santos, represents the wealthy but subservient Filipino who maintained his social status by appeasing the Spanish authorities and prioritizing his business interests over national dignity. He embodies the colonial mentality and the compromise many wealthy natives made to survive and thrive within the system. Next is Don Tiburcio de Espadaña and Doña Victoria de los Reyes de Espadaña. These characters satirize the colonial mentality. Doña Victorina as a Filipino woman who desperately tries to pass herself off as a Spanish peninsular by adopting Spanish customs and disdaining her own culture, represent those ashamed of their heritage, while Don Tiburcio, her Spanish husband, is a fraud who practices medicines without a license. Piloso Potasio or Don Anastasio. Piloso Potasio represents the educated Filipino intellectuals who were ahead of their time. He is branded a lunatic by the ignorant but is a sage to the educated, illustrating the suppression of progressive ideas and critical thinking during that era.